Sa mismong dulo ng kalsadang paliko sa Barangay Maligaya, may isang bahay na laging bukas ang bintana tuwing 6:00 ng umaga. Doon nakaupo si Aling Sonia. May hawak na kape at nakatutok ang mga mata sa bawat galaw ng kanyang mga kapitbahay. Para siyang gwardiya ng barangay, pero hindi para magbantay kung hindi para magsuri, mag-imbestiga at magkwento. Nako, si Neneng, may bagong lalaki na namang kaakbay. Bulong niya sa sarili. Sa kasimang pilo, aba, may lasing na namang papasok sa trabaho. Hindi na nahiya. Si Aling Sonia ay 62 taong gulang na, biyuda at walang anak. Ang tanging libangan niya araw-araw ay mangialam ng buhay ng iba. Kung may CCTV man ng barangay, hindi ito kasing alerto ng kanyang mga mata. Sa kanto ng tindahan ni Aling Bebang, doon siya madalas maghatid ng mga kwento. Nako, Ate Bebang, nakita mo ba si Grace? Nako, may kasama na namang lalaki kagabi. Ang bata-bata pa niya ni ganyan nakalandi. Hindi man kumpirmado, buong tapang niyang pinagsasabi sa iba na parang ito'y totoo. Ang masaklap pa, may mga naniniwala sa kanya. Pinuno rin siya ng samahan ng mga kababaihang taga-barangay, pero hindi dahil sa leadership skills, kung hindi dahil sa takot ang iba na baka sila ang pagkwentuhan. Kaya kahit ayaw nila sa kanya, pilit pa rin siyang binabati. Sa bawat linggong meeting, hindi mawawala ang kanyang report. Isang kwento ng buhay ng may buhay. Palaging may twist na siyang nagdadagdag para mas maging exciting. Pero ang totoo, si Aling Sonia ay salat sa atensyon. Simula nang mamatay ang kanyang asawa, unti-unti siyang naiwan ng mga kaibigan, mga kamag-anak, at halos hindi na rin dinadalaw ng mga dating kapitbahay. Kaya para mapansin, naghanap siya ng paraan para maging sentro ng usapan. At doon siya naging reyna ng chismis. Isang araw, habang naglalakad sa labas si Grace, ang dalagang madalas niyang i-chismis, hindi ito bumati sa kanya. Diretso lamang ang tingin ng dalaga. Dahil doon ay napakunot ang noo ni Aling Sonia. Abat ang batang yon, hindi marunong gumalang. Baka guilty sa ginagawa niya, kaya umiiwas sa akin. Hindi niya alam. Sa likod ng bawat katahimikan ng mga tao sa paligid niya, may unti-unti nang namumuong galit. Marami nang napapagod sa kanya. Pero wala pa rin pakialam si Aling Sonia. Basta siya ay bida. Pagka-uwi niya sa bahay, naupo ulit siya sa kanyang bintana. Ito ang paborito niyang bintana. At habang nakaupo, ay makikita ang ngiti sa kanyang mga labi. Nako, magandang araw na naman. Tignan natin kung anong bago sa buhay ng iba. Aniya habang nilalagok ang kape. Pero hindi niya alam na ang araw ding ito ang magiging simula ng pagbagsak ng kanyang maliit na kaharian ng kasinungalingan. Hindi niya alam na may nagmamasid na rin sa kanya. Umagang-umaga pa lang, abala na si Aling Sonia sa paglalakad papunta sa tindahan ni Bebang. Bitbit niya ang kanyang bag na may laman na coin purse at pamaypay, na para bang may daladalang mahalagang dokumento. Pero ang totoo ay puro chismis lang naman. Ate Bebang, alam mo na ba ang kwento? Bungad niya kaagad, hindi pa man nakakatawid ng pinto. Napatingin ng tendera na abala sa pag-aayos ng paninda. Aba, ano na naman ba yon, Sonia? Ay, hindi mo pa ba nababalitaan ang patungkol kay Grace? Bulong ni Sonia habang lumilinga-linga sa paligid. May kasama na namang lalaki kagabi. Hindi yun kapatid, alam ko. At baka nobyo niya yun. Baka naku, bukas din ay buntis na ang batang yon. Halata na sa lakad eh. Napakunot ang noo ni Aling Bebang. Hindi siya sigurado kung maniniwala. Pero si Aling Sonia, buong tapang na sinundan pa ng kwento. Nako, ang hilig pang magpatugtog ng mga love song sa gabi. Baka nagpaparinig sa nobyo niya. Kabataan nga naman ngayon, no? Ang hindi alam ni Aling Sonia, nasa likod lamang si Grace. Tahimik na bibili ng suka. Narinig niya ang bawat salita. Sa sakit ng narinig, halos maluwa siya. Pero pinili niyang huwag magsalita. Sa halip, tumalikod na lamang siya at mabilis na umalis.
Pag-uwi ni Grace ay pumasok siya sa kanyang silid at doon ay ibinuhos ang lahat ng sakit at pati na rin ng sama ng loob. Wala naman akong ginagawang masama. Bulong niya sa sarili. Bakit ganito ang tingin ng mga tao? Hindi lang si Grace ang naging biktima ni Aling Sonia. Pati na rin si Maricel na galing Maynila para magbakasyon ay napagbintangang may sugar daddy dahil lamang sa magandang pananamit at mamahaling bag. Yung pamangkin ko, naku Sonia, matino yun. Hindi yun kagaya ng mga kababaihan dito. Ani ng isang kapitbahay. Anong pinagsasasabi mong matino? Baka matino sa kama. Sagot ni Sonia, sabay tawa nito. Pero ang joke niya ngayon ay kumalat kaagad at nang makarating kay Maricel, nasaktan nito ng todo. Hindi ko na maintindihan kung ano ang mali sa pagiging tahimik. Bakit sa mata niya, lahat ay may masamang ibig sabihin? Iyak ni Maricel sa kanyang ina. Pero sa mata ni Aling Sonia, wala siyang pagkakamali. Para sa kanya, siya ang nagsasabi ng katotohanan. Siya ang tagapagbantay. Siya ang tagapagpaalala ng tamang asal sa barangay. Sa katunayan, tuwing gabi, naglalakad pa siya sa kalsada para lamang masigurong walang kalandian o kasamaan na nangyayari sa kanilang paligid. May dala pa siyang flashlight para kunwari concern sa seguridad ng lugar. Kung hindi ko ito gagawin, sino? Baka magkalat na ang kabastusan sa barangay. Aniya sa sarili habang sumisilip sa mga siwang ng gate ng mga kapitbahay. Wala siyang kaalam-alam na siya pala ang tunay na pangalip sa mga kabarangay niya. Sa likod ng bawat ngiting pakialamera, may mga pusong nabibiyak at pinapahiya. Hindi niya nakikita ang mga luha ng mga taong siniraan niya. Dahil ang totoo, wala siyang pakialam sa mga ito. Para sa kanya, mas mahalagang maging sentro ng kwento kaysa maging totoo sa kapwa. Pero ang hindi alam ni Aling Sonia, habang mas lalo siyang nang-iintriga, ay mas lalo naman siyang nalulubog sa hukay na siya rin ang naghukay. Dahil ang biktima ngayon ay maaaring tagaganti bukas. Dumaan ang ilang araw at patuloy ang pag-ikot ng chismis sa barangay na parang bagyong walang tigil sa pagwasak ng reputasyon. At ang sentro nito, walang iba kung hindi si Aling Sonia. Habang nakaupo siya sa bintana, pasiglang kinakausap niya ang kanyang sarili. Aba, ang tahimik nila ngayon na. Baka may tinatago na naman ang mga mokong. Sa kanyang isip, lahat ng tahimik ay may sikreto. Lahat ng umiti ay may mali siya. At lahat ng hindi bumati ay bastos o may ginawang kasalanan. Ganyan siya mag-isip. Laging may mali siya. Laging may pagdududa. Kinahapunan, biglang dumating ang tanod na si Mang Rudy. Dala ang ilang papel. Sonia! Sonia! May imbitasyon ka mula sa barangay. Sa Sabado, may pagpupulong. Ipinapatawag ka ni Kapitan. Ako? Bakit naman ako pinapatawag? Tanong niya habang kulat ng loob. Basta, pumunta ka, mahalaga raw yun. Sabay alis ni Mang Rudy. Kinabukasan, sinadya ni Grace na puntahan ng barangay hall upang kausapin si Kapitan. Kasama niya si Maricel. Naroon na rin si Aling Bebang pati si Mang Pilo. Lahat sila ay mga dating biktima ng mapanirang dila ni Sonia. Kap, hindi na po ito biro. Nasira na ang pangalan ko sa trabaho dahil sa chismis. May nakarinig at pinasa sa Facebook at kumalat pa. Hindi ako buntis. May nobyo ako, oo. Pero hindi ibig sabihin nun, may masama na agad akong ginagawa. Umiiyak na kwento ni Grace. Pati po ako, Kap. Singit ni Maricel. Wala naman po akong ginagawang mali. Pero ngayon, binabansagan na akong kabit ng kung sino-sino. Gawa-gawa lang po ni Aling Sonia. Tumango si Mang Pilo. At ako naman po, hindi naman po ako lasing araw-araw. Isang beses lang po yun. At galing po ako nun sa lamay. Pero ngayon ay ayaw na akong tanggapin sa dating trabaho dahil narinig daw nila ang chismis ni Sonia. Napabuntong hininga si Kapitan. Matagal ko nang naririnig yan patungkol kay Sonia. Pero ngayon lang may lakas ng loob na umarap ang mga tao. Tama na, kailangan na niyang marinig ang panig ninyo. Sabado ng hapon ay dumating si Aling Sonia sa barangay hall. Nakabestida ba ito? May makeup at tila excited.
Nako, siguro ibibigay na nila sa akin ang award ng most active woman in the barangay. Bulong niya sa sarili. Ngunit pag upo niya sa harap, napansin niyang isa-isang nagsilabasan ng mga dating kinuwestiyon, pinuna at pinintasan niya. Sandali, bakit sila nandito? Tanong niya. At nang magsimula na ang pagpupulong, ay tumayo si Kapitan. Sonia, andito ka ngayon hindi para tumanggap ng parangal, kung hindi para pakinggan ang hinaing ng mga taong nasaktan mo. Sunod-sunod ang nagsalita. Si Grace, si Maricel, si Mang Pilo, at pati na rin ang ibang tahimik na kapitbahay. Lahat ay may kwento. Puno ng sakit at kahihiyan na dulot ng maling chismis. Hindi makapagsalita si Aling Sonia. Namutla siya. Tila naubusan ng laway. Sa unang pagkakataon, siya lang ang sentro talaga. Pero hindi ng papuri, kung hindi ng pagsumbat. At bago matapos ang pagpupulong, may isang tanong si Kapitan na tumimo sa puso ng lahat. Sino ko ba talaga para manghusga, Sonia? Hindi mo ba alam? Bawat salitang binibitawan mo ay pwedeng sumira ng buhay. At sa harap ng buong barangay ay napahiya si Aling Sonia. Pagkatapos ng kahihiyan sa barangay hall, hindi na muling lumabas ng bahay si Aling Sonia. Sarado na ang bintanang dati bukas na bukas para magmasid at manghusga. Ang babaeng dating may lakas ng loob na humarap sa mga tao, ngayon natutong yumuko at magtago. Pero sa likod ng saradong bintana, isang masalimuot na lihim ang unti-unting lumalabas. Hindi nagtagal ay kumalat rin ang isang balita. May anak pala si Aling Sonia sa probinsya na matagal na niyang itinatago. Isang anak na hindi niya kinilala. Dahil bunga ito ng isang relasyon na hindi niya ipinagmamalaki. Ito ay walang iba kung hindi si Jonas, ang lalaking minsang nagmahal sa kanya. Pero iniwan niya para sa may mas kaya. Ang batang iyon noon ay iniwan niya sa lola sa Bicol. At ni minsan, hindi niya ito sinustentuhan. Taon-taon ay pinapadalhan niya lamang ng regalo tuwing Pasko. Hindi dahil sa pagmamahal, kung hindi para sa kunwari konsensya. Ngunit ngayon, sa tulong ng social media, nalaman ng ilang kabarangay ang katotohanan ito. At ang mas nakakagulat pa, ang anak niyang iyon ay nagsusumikap sa Maynila at isa na ngayong guro. Akala mo naman kung sinong banal, may anak pala sa labas. Bulong ng isa sa mga bagong kapitbahay na dati niyang pinuna. Habang tahimik na nakaupo si Aling Sonia sa loob ng kanyang bahay, ramdam niya ang mga bulong-bulungan sa labas. Sa bawat tunog ng tsinelas sa kalsada, iniisip niya kung siya nga ba ang pinag-uusapan. At sa bawat tawa ng mga dalaga, nararamdaman niya ang pagbabalik ng lahat ng pangungutya na minsan siyang ipinataw sa iba. Minsan, sinubukan niyang sumilip sa bintana para sa mismong pag-angat ng kortina. Isang grupo ng kabataan ang tumawa. O hinarian na si Marites Queen, oh! Sigaw ng isa. Agad niyang isinara ang bintana, sabay upo sa sahig habang nanginginig ang buong katawan. Hindi ako ganito dati, pero bakit naging ganito na ako ngayon? Tanong niya sa sarili habang lumuluha. Sa oras na iyon, binalikan niya sa isip ang kanyang kabataan. Naaalala niya kung paanong palagi siyang itinataboy ng kanyang sariling ina tuwing magtatanong siya. Kung paanong itinuro sa kanya na makisawsaw para mapansin. Doon niya naunawaan. Ang ugat ng pagiging chismosa niya ay pagkauhaw sa pansin at pagmamahal. Wala namang nakikinig sa akin noon. Kaya naman ginamit ko na lang ang kwento ng iba para mapakinggan. Bulong niya. Pero mali pala yun. Dahil ang atensyong nakakuha sa pagsira sa iba ay pansamantala lang. At kapag dumating na ang araw na ikaw na ang nasa sentro ng intriga, ay walang makakasalag sa'yo. Lumipas ang ilang araw. Sa sulok ng kanyang bahay, ay nagsimulang magsulat si Aling Sonia ng liham. Isang paumanhin. Isa-isang inalamang mga pangalan ng mga taong nasaktan niya. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang magsimulang muli. Magdamag nagising si Aling Sonia. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa kanyang kusina, ay nakapatong ang ilang peraso ng papel. Sunod-sunod na sulat na puno ng pagsisisi at pati na rin pag-amin. At ang sulat para kay Grace ay napakahaba.
Doon niya inilahad na hindi niya talaga alam kung buntis ba si Grace o hindi. Nadala lang daw siya ng kismis na naririnig sa palengke. Ang kay Manong Pilo naman ay maiksing ngunit taos puso. Humingi siya ng tawad dahil sa pagdududa at maling paratang ng lasinggerong ito at tamad. Pero kahit anong ayos niya sa mga salita, pakaramdam niya hindi sapat. Kinabukasan, isa-isa niyang inilagay ang mga sulat sa sobre. May pangalan. Maayos ang pagkakasulat, parang opisyal. Hindi niya kinayang personal na ibigay, kaya't iniwan niya na lamang ang mga sobre sa pintuan ng bawat bahay. Pagka-uwi niya, umupo siya sa may bintana. Hindi para manghuli ng bagong kismis, kung hindi para magbigay ng kapatawaran. Ngunit lumipas ang maghapon, wala man lamang kumatok, walang lumapit, walang sumilip. Parang siya na ang multo sa lugar na minsan siya ang reyna. Kinabukasan, sa harap ng bahay ni Grace, nakita niya ang sobre, nakasiksik sa gate, hindi man lamang binuksan. Ganon din sa iba. Sa halip na tanggapin, ang ilan ay ibinalik lang ang liham. Ilang araw pang lumipas, parang naglaho ang dating masiglang ingay ng paligid para kay Aling Sonia. Sa lahat ng lilapastangan niya, wala ni isang bumati, ni isang magandang umaga man lamang ay wala. Ganito pala ang pakaramdam ng tinatalikuran. Pulong niya habang nangingilid ang luha. Sa kabila ng lahat, hindi niya may tatanggi sa sarili na kasalanan niya ang lahat. Ginawa niyang libangan ng kahinaan ng iba. Inakit niya ng pansamantalang atensyon at pagkabida. Pero sa uli, walang tunay na respeto ang makukuha niya. Pawang takot at panglilisik lamang. Nagsimula siyang maglinis ng bahay. Parang gusto niyang alisin ang lahat ng bahid ng dating siya. Tinanggal na niya ang kortina sa bintana. Tinapon ang mga luma't gula-gulanit na dyaryo, kung saan niya kinukuha noon ang kismis. Simula ngayon, ako na ang pakikinggan ko. Mahinang sambit niya. Isang hapon, habang nagwawali sa labas, dumaan si Grace. Tumingin ito saglit, ngunit hindi ngumiti, sapagkat may dala itong mga gamit pang eskwela. Si Aling Sonia, sa unang pagkakataon na hindi nagsalita, tumango lamang ito. Bahagyang yumuko at puno ng kababaang loob, ngunit hindi pa rin lumalapit si Grace. Ang kanyang sulat ay nananatiling walang sagot. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa tahimik na sala, napatingala siya. Hindi lahat ng pagkakamali ay agad na napapatawad. Pero kung totoo ang pagbabago, darating rin ang tamang panahon para dyan. At sa katahimikang iyon, sa wakas ay natutunan niyang pakinggan ang boses ng konsensya at hindi ang ingay ng paligid. Makalipas ang ilang linggo ng katahimikan at pag-iisa, unti-unti nang nagbabago si Aling Sonia. Hindi ito ang klase ng pagbabagong pansamantala lamang, kung hindi yung mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Bawat umaga, maaga siyang gumigising upang magwalis sa harap ng bahay. Dati ang tingin ng mga kapitbahay sa kanya ay gaya ng dati, mapanuri at mapangusga. Pero napansin nila na hindi na sumisilip ang babaeng mahilig manghimasok. Hindi na rin ito nagbubukas ng bintana para mag-abang ng kismis. Minsan, nakita siya ni Grace habang pinupunasan ng mga basag na paso doon sa kanyang harapan. Tahimik lamang. Wala ni isang sulyap sa mga dumaraan. Maya-maya, isang matandang pulubi ang dumaan sa kalsada. Dati, ito ay pinalayas ni Aling Sonia dahil sa masamang tingnan sa labas. Pero ngayon, ay tinawag niya ito. Manong, gusto niyo po ba ng tinapay at kape? Alok niya na mayroong paggalang. Nagulat ang matanda, pati ang ilang kabataang naglalaro sa paligid ng kalsada ay napahinto rin talaga. Hindi nila akalaing maririnig nila yon mula sa dating Aling Sonia. Salamat sa iyo, ani ng matandang tinulungan niya. Doon nagsimula ang unti-unting pagtingin ng mga tao sa kanya. Isang linggo, nakita siyang nagdodonate ng lumang damit sa kapilya. Sa sumunod ay nagluto siya ng sopas at ipinamahagi sa mga batang namumulot ng basura. Walang kamera, walang post sa Facebook, at walang paandar. Ginagawa niya iyon dahil gusto niyang baguhin ang dating siya, ang babaeng uhaw sa pansin.
Hindi kaagad naniwala ang lahat, pero mapapansin na ang pagbabago. Isang hapon, habang nasa talipapa si Aling Sonia, ay bigla siyang nakasalubong ni Mang Pilo. "Aba, ikaw pala yan, Sonia," ani nito. "Matagal ka na rin hindi nakikita sa kanto." Napayuko si Sonia. Nako, pasensya ka na, Mang Pilo. Sa lahat-lahat ng nasabi ko dati, walang karapatang magsalita ang tulad kong makasalanan. Sana kahit kaunti mapatawad mo ako. Tahimik lamang si Mang Pilo, pero maya-maya tumawa ito. "Kung ang Diyos ngayon nagpapatawad, sino ba naman ako para hindi?" Sagot niya. "Halika nga rito at kumain tayo ng pansit." Sa unang pagkakataon ay ngumiti si Aling Sonia, taos sa kanyang puso at hindi mapagkunwari. Dumaan ang mga araw at tumalas ang kanyang paglabas, hindi na para manghusga, kung hindi para tumulong. Nag-volunteer siya sa feeding program ng simbahan. Tumutulong na mag-ayos ng mga donasyon at tumutugtog ng gitara sa choir. Bagay na matagal na niyang gustong matutunan. Hindi man kaagad bumalik ang tiwala ng lahat, ramdam niyang unti-unti itong binubuong muli. Hindi dahil pinipilit niya, kung hindi dahil tapat ang puso niya ngayon. At isang gabi, habang siya'y naglalakad pa uwi mula sa simbahan, may narinig siyang bulong ng dalawang dalaga. Si Aling Sonia ba yun? Parang iba na yata siya ngayon, no? Oo nga eh, hindi na siya marites. Parang mabait na. Hindi niya nilingon ang mga ito, pero sa loob niya, may mainit na pakiramdam. Hindi niya kailangan ng palakpak. Ang mahalaga sa kanya ay may pagbabago at totoo ito. Isang araw ng Sabado, habang nag-aayos ng mga halaman sa harapan ng bahay, may napansin si Aling Sonia na paparating na tricycle. May bumabang binata. May dalang backpack at isang maliit na kahon. Nakasuot ito ng simpleng polo at may bitbit na pasalubong. Dahil doon ay natigilan siya. Simon! Bulong niya sa sarili habang lumalapit ang lalaki. "Nanay?" Tanong ng binata. May pag-aalangan. Napahawak sa dibdib si Aling Sonia at tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Anak, ikaw nga ba yan? Tinig niya'y namamaos. Lumapit si Simon at mahigpit siyang niyakap. "Ako nga, tunay. Umuwi ako kasi narinig ko kay Ninang Lita na may nagbago na raw sa'yo at gusto ko ring makita kung totoo nga." Hindi agad nakapagsalita si Sonia. Gusto niyang ipaliwanag, humingi ng tawad, ikwento ang lahat. Pero sa halip, niyakap niya lamang ng mahigpit ang anak na para bang hindi na muli papakawalan pa. "Halika't pasok ka, anak. Pasensya ka na't simple lang ang bahay, ha?" Ani ni Aling Sonia habang inaakay ang anak papasok. "Nay, bahay niyo pa rin to. At ngayon, uuwi na ako palagi." Sagot ni Simon habang nililibot ng tingin ng paligid. Habang nagkakape sila sa kusina, sinimulang ikwento ni Sonia ang lahat mula sa kanyang dating gawi, sa mga taong nasaktan niya, at sa kahiyang dinanas niya bilang bunga ng kanyang kismis. "Alam mo, anak, masakit pala kapag ikaw na ang pinag-uusapan, kapag ikaw na ang pinandidirihan. Pero siguro, yun ang kailangan ko para magising." Ani Sonia, tahimik ang tinig. "Nay, matagal ko nang alam ang ginagawa mo noon. Kaya ako lumayo, hindi dahil galit ako, kung hindi dahil hindi ko lang kayang makita kang ganyan. Pero nang marinig ko na nagbago ka na, nawala ang bigat sa dibdib ko." Tugon ni Simon. Nagpatuloy sila sa kwentuhan. Pero ngayon, hindi ni kismis, kung hindi tunay na pag-uusap bilang mag-ina. Doon niya napagtanto na sa lahat ng mga taong nawala ng tiwala sa kanya, ang anak niya ang pinakamasakit na nawala. Kinabukasan, sinama ni Simon si Sonia sa palengke. Nang makita sila ng mga tao, merong nagtaka. Ang dati nilang iniwasan, ngayon ay may kaakbay na gwapong lalaki. "Anak ko po." May pagmamalaking sabi ni Sonia. Maya-may lumapit si Grace at ngumiti kay Simon. "Parang namumukhaan kita." Sabi ni Grace. "Oo, magkaibigan tayo noon sa Sunday School." Sagot naman ni Simon. Tumango si Grace, saka lumingon kay Sonia. "May gwapo po pala kayong anak, Aling Sonia.
Sana sa mga susunod na araw, makilala pa namin kayo bilang ganito. Yung Aling Sonia na nagbago na talaga. Hindi niya na napigilan ng luha, hindi dahil sa kahiyan, kung hindi dahil sa wakas, may muling naniwala sa kanya. At habang naglalakad pa uwi, nakasabit sa kanyang bisig ang anak. Sa puso ni Aling Sonia ay may bagong panata. Hindi na siya kailanman babalik sa dating siya. Makalipas ang ilang buwan, naging isa na si Aling Sonia sa mga mas pinapahalagahan sa kanilang barangay. Kung noon ay siya ang sentro ng chismis, ngayon ay siya na ang huwaran ng tunay na pagbabago. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Pinagdaanan niya ang sakit, kahiyan, at matinding pagsisisi. Naging regular na siya sa mga aktibidad ng simbahan. Tinuruan niya ang mga bata ng mga kantang makadiyos at tumutulong sa mga kababaihang nagluluto para sa feeding program. Hindi siya umaasang makikilala o papalakpakan. Ginagawa niya ito dahil ito ang tamang gawin para sa kanya. Sa isang barangay assembly, inimbitahan siyang magbigay ng maikling mensahe patungkol sa epekto ng chismis sa komunidad. Umakyat siya sa entablado, suot ang simpleng blusa, at may hawak na lumang mikropono. Tahimik lamang ang lahat. Marahil ay nagugulat pa rin na ang dating chismosa ng kanto, ngayon ay magsasalita na may dignidad at kababaang loob. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula ni Aling Sonia. Ako po si Sonia, at dati isa akong dalubhasa sa paninira ng buhay ng may buhay. Tahimik pa rin ang paligid. May ilan ang napangiti. May ilan namang napayuko. Ginamit ko ang dila ko para husgahan ng kapwa. Lahat ng lihim ay ginawa kong balita. Ginawa kong libangan ng paninira sa iba para lang ako'y mapansin. Pero isang araw, ako naman ang naging sentro ng kahiyan. Lahat ng ginawa ko ay bumalik sa akin. Mas masakit pala kapag totoo na ang chismis dahil ikaw mismo ang gumawa ng kwento mo. Umagos ang luha sa mga mata ng ilan. Pero sa tulong ng Diyos at ng anak ko at ng mga taong pinili pa ring maniwala sa akin, ay nagbago ako at natutunan ko na masarap mabuhay kapag tahimik, walang inaapakan, walang sinasaktan. Hindi natin kailangang maging bida sa kwento ng iba kung pwede naman tayong maging bayani sa sarili nating buhay. Nagpalakpakan ng mga tao, hindi dahil sa awa, kung hindi dahil sa paggalang. Dahil sa wakas, si Aling Sonia, ang dating marites ng barangay, ay isa ng babae ng dignidad. Pagbaba niya sa entablado, lumapit si Grace at niyakap siya. Salamat, Aling Sonia. Kung kaya niyong magbago, kaya rin kitang patawarin. Lumapit rin si Mang Pilo at ang ilan sa mga dati niyang nakaalitan. Wala nang sama ng loob ang mga ito. Dahil sa halip na paninira, kabutihan na ang iniwan niya sa mga puso nila. Sa huling bahagi ng araw na yon, habang naglalakad pa uwi kasama si Simon, narinig nila ang ilang kabataang naglalaro. Uy, huwag kayong maingay, baka pagalitan kayo ni Aling Sonia. Sigaw ng isa. Napahinto siya at tumingin si Simon. Nay, okay ka lang ba? Ngumiti si Aling Sonia. Okay lang ako, anak. Pero ngayon, sana ang mga alaala nila, hindi yung dating ako, kung hindi yung ako ngayon. Ang babaeng natutong tumahimik at magpatawad, at pati na rin magbago. At sa likod ng bawat yapak pauwi, bitbit niya ang isang aral na hindi na mapupura. Kapag ang dilay ginamit sa paninira, sirang buhay ang kapalit. Ngunit kapag ito'y ginamit sa kabutihan, buhay din ang nababago. Makalipas ang isang taon, halos hindi na makilala si Aling Sonia ng mga bagong salta sa kanilang barangay. Hindi na siya ang babaeng laging nasa kanto, nakababad si chismis. Sa halip, siya na ngayon ang unang lumalapit sa mga bagong residente, hindi para magtanong kung sino ang kabit ng sino, kung hindi upang magbigay ng mainit na pagtanggap. May munting karatula sa harap ng bahay niya. Libreng dasal, libreng payo, at walang chismis. Ang mga kapitbahay ay dumadalaw na hindi para sa chismisan, kung hindi para magtanong ng payo. Payo patungkol sa pamilya, buhay, at pati na rin sa pananampalataya. Ginagalang na siya ng mga tao, at mas pinakikinggan na siya ngayon kesa noon. Si Grace na dati niyang nabiktima,
ay naging kaibigan na niya, pati na rin si Maricel. Magkasama na silang nagbo-volunteer sa feeding program at madalas nilang pag-usapan ang mga kabataang kailangang matutong maging responsable sa salita at sa gawa. Itinuring niya ang dalawa na para na rin niyang mga anak. Samantala si Simon ay nagpatuloy sa pagtuturo sa isang pampublikong paaralan. Paminsan-minsan ay sasama niya ang kanyang mga estudyante upang makita ang halimbawa ng kanyang ina. Isang babae na kahit nagkamali, natutong tumayo at natutong baguhin ang sarili. Hindi na kailanman bumalik pa si Aling Sonia sa dati niyang gawin. At kahit may mga taong pilit pa rin nagpapaalala ng kanyang nakaraan, hindi na siya nasasaktan dahil alam niya na ang tunay na pagbabago ay hindi para sa mga mata ng tao kung hindi para sa kapayapaan ng sariling puso. At sa bawat umagang tahimik niyang sinasalubong habang nagdidilig ng kanyang mga halaman, isa lang ang kanyang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kahihiyan na ginamit niyong daan para ako'y magising. Salamat po sa pangalawang pagkakataon. At sa dulo ng lahat, hindi chismis ang kanyang iniwan sa mundo, kung hindi isang kwento ng pagbangon, ng pagbabago, at ng kabutihang tumatak sa mga taong minsang nasaktan niya. Dahil sa uli, mas matimbang ang pag-ibig at pagpapatawad kaysa sa anumang paninira.